Kaya o lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan
Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. 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 Alleluia.
folk over, but the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. Just grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Sons and daughters, but with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yeah, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come on, let's sing this. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony.
Sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Magandang umaga po sa ating lahat. It's our second Sunday of the year 2024. Kamusta po kayo mga kapatid? Welcome sa lahat po ng kasama ko po ngayon dito po sa ating live broadcast. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatid nating nag-share ng ating live broadcast. We have right now 13 shares. Ayan, maraming salamat po. Continue to share yung ating live broadcast sa pamagitan po ng pag-click ng ating pong share button dyan po sa bandang ibaba ng ating pong screen. Nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa mga kapatid natin na maaga pa lang ay nakatutok na po at naghihintay para sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon. Nais nating batiin, ayan, kasama po natin si kapatid na Babes Rodriguez. Magandang umaga. Nabati rin natin sina Brother Ervil at ang kanyang buong pamilya, kay kapatid na Syra at kay Baby Alicia Shekaina at sa kanilang buong pamilya. Magandang umaga. Nabati natin, nakikita ko po dito sa ating comment section ay sina Brother Levi Amis. Ayan, si kumpadre. Magandang umaga sa inyo. Kay Iris, kay Prince at kay Choi dyan sa Sambuanga. Ayan, magandang araw. Binabati rin natin si Ishmael Pongkulatil. Ayan, is also watching. Magandang umaga. Binabati rin natin from Bataan. Ayan, si Brother Riden Calara. Good morning at sa iyong buong pamilya. Brother, Happy New Year sa inyong lahat mga kapatid. At sa ating po syempre, Happy New Year pa rin dahil ngayong 2024 ay nagsisimula po tayo sa buwan na ito at marami pong gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Ayan. Let's continue to share this live broadcast. Kung di pa po kayo nakapag-follow at nakakapag-like sa ating official FB page, huwag kakalimutan po i-like at i-follow. At also, i-share din po ang ating live broadcast. Mamaya po, mapapanood nyo po rin ang video na ito sa ating official YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas. Bisitahin lamang po ang ating YouTube channel at huwag kakalimutan i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating po mga YouTube premiere. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na naaabot po ang ating live broadcast. Magandang umaga po. Excited po ako na ibahagi sa inyo ang pagpapatuloy po ng ating Book of Genesis series. No po. At excited din po ako na ibahagi sa inyo ang mga kung paano po natin hinihimay ang bawat bahagi po ng Genesis chapter 17. Tayo po yung magpapatuloy sa ating series. Pero bago yun mga kapatid, sama-sama po tayong mananalangin. Sama-sama po nating ipagkakatiwala, ibibigay sa Panginoon at sa banal na Espiritu na ating Diyos ang pagtuturo, paggabay at patuloy na pagpapaunawa sa atin ng bawat salita na atin pong mararanasan at maririnig sa umaga pong ito. Again, good morning everyone. Let us all pray and let's focus ourselves. Let's be ready, relax, enjoy God's Word, enjoy worshiping and give thanks to the Lord sa isang linggo na ipinagkaloob niya sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating buhay ngayon pong araw na ito. January 14, 2024 at tayo po lahat ay sama-samang magpasalamat at magbalik ng papuri sa ating Panginoon. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat sa iyo, aming dakilang Diyos, aming tagapagligtas. Salamat aming Ama dahil patuloy naming nararanasan at patuloy mong ipinaparamdam sa amin ang iyong wagas na pag-ibig, ang wagas mong suporta, ang wagas mong pagmamahal, wagas mong pag-iingat, proteksyon, wagas na pagpapala, wagas na biyaya, wagas na pagpapatawad, wagas na pagbibigay sa amin ng pagkakataon, Panginoon, para kami po'y lumapit at manumbalik sa iyong presensya. Lord, maraming salamat
Patuloy kaming nagpupuri sa iyo dahil sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Araw-araw na ipinagkakaloob mo sa aming pagkakataon ay tulungan mo kami na talagang makita namin ang halaga na ibinibigay mo para sa amin, para kami po'y manumbalik, para bumalik ang aming relasyon sa iyo, para maayos mo kami, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga pong ito, samahan mo kami. I-enjoy namin ang iyong presensya. I-enjoy namin, Panginoon, ang bawat sandali na kami po'y sumasamba sa iyo, mapa-online o face-to-face man, Panginoon, we will enjoy your presence, O God. Maraming salamat, our dear Father. Thank you for every words na naming maririnig. We thank you, Lord, sa blessing ng salita mo, sa blessing ng mga katotohanan na ituturo niyo po, aming banal na Espiritu. Maraming salamat dahil alam namin kayo po ang magtuturo sa amin. Kayo din po ang nakakaalam ng bawat pangangailangan ng puso ng iyong mga anak. Kaya aming Diyos, maraming salamat dahil ikaw po ang nagsisiyasat ng aming mga puso, ng aming mga buhay sa lahat ng anumang uri ng karumihan, isip, salita at gawa. Alam namin, Panginoon, ang hadlang para hindi po namin marinig ang iyong mga salita ay ang mga kasalanang hindi po namin sinasambit sa iyo. Hindi po namin ikino-confess, hindi po namin ipinapahayag. Kaya Lord, right now, siyasatin mo ang aming mga puso. Saan man kaming lugar naroroon, saan man kaming panig ng bansa naroroon na naaabot ng live broadcast, Lord, we are asking for your cleansing. Lord, yung forgiveness mo, yung true repentance, Lord God, yan po ang aming dalangin na maranasan sa umagang ito, Panginoon. Upang walang maging hadlang sa aming tatanggapin, sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Kaya Lord, we thank you for your forgiveness. We thank you, Lord, for your grace, for your mercy, O God, na nararanasan naming bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin pangungusapan mo kami sa umagang ito, na hindi po nyo hahayaan na sa umagang ito'y wala po kaming maranasan. Lord, help us to seek more of you, O God, to ask for your revelation, to ask for your truth, and Lord, yung talagang kilos mo, yung anointing mo, yung presence mo, Lord God. Yan po yung aming maranasan sa umagang ito. As we go through, Lord, sa aming series na Book of Genesis, i-guide mo kami, our dear Holy Spirit. Give us wisdom, give us knowledge, give us understanding. Be our teacher, be our mentor, be our pastor, O God, this morning. Maraming salamat. And Lord, we claim and we declare victory sa umagang ito. Sa amin pong pagsamba sa iyo, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, mamaya sa face-to-face, maging sa Batangas, Lord God, we claim victory over the works of the enemy at wala mang anumang makakahadlang sa tatanggapin po naming mga salita mo, yaman ng mga salita mo, O Diyos, sa araw na ito. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Lord, we claim healing sa mga kapatid naming may karamdaman. We claim breakthrough sa mga kapatid po naming dumadalangin para sa kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan. Lord, we ask for your dear Holy Spirit to deal with your people, O God, this morning. Maraming salamat po. At patuloy, ang lahat ng ito ay aming dinadalangin pangunahan mo, aming banal na Espiritu. Sa aming pagsamba sa iyo, sa ikalawang linggo ng taong ito, nagpapasalamat kami, Lord God, dahil ikaw pa rin at ikaw pa rin ang kasama namin. Maraming salamat, O Diyos. Gabayan niyo po ang inyong lingkod. Gabayan niyo po ang bawat isa na nanonood sa live broadcast na ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God, mga kapatid. Good morning. Good morning po sa ating mga viewers na nanonood po sa ating live broadcast. Ngayon pong umagang ito, huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. No po?
para po mas marami pong makapanood at mas maraming maabot ng ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Kamusta po kayo mga kapatid? Again, tayo po ay nasa series ng Book of Genesis at tayo po ay nasa chapter 17 na po ng aklat ng Genesis, and I hope and pray na nakakasunod po kayo sa ating pong series. At ngayon po ay dalawang bahagi po ang aking ibabahagi sa inyo mula sa Panginoon sa aklat ng Genesis. At sa chapter 17 ay marami pa tayong mas kaabang-abang at mga kaganapan na matututunan fresh from the Holy Spirit sa umaga pong ito. Okay? So I hope and pray na ready ka na. Sabi mo sa mga katabi mo muna na, we will worship the Lord. Bawal muna ang maingay. Magre-relax muna tayo sa presence ni God. And we want the anointing of the Holy Spirit be upon us. And I declare that sa buhay mo, kapatid, na naririto sa live broadcast na ito. At kung ikaw man ay kakapasok pa lamang, good morning sa iyo, kapatid. Welcome sa gawain ng Panginoon sa umaga pong ito. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Tayo po ay nasa Book of Genesis pa rin, no po? At pinamagatan po natin itong God's Covenant People. I remember Genesis chapter 15, ang topic po naman doon ay God's Covenant, no? Ibig sabihin, ang God's Covenant ay siya lang po ang nakikipagtipan sa kanyang sarili para tuparin ang pangako niya sa mga tao. But now, God's covenant to people. Ibig sabihin, nakikipagtipan naman ng Diyos sa tao. Okay? So, ipagpapatuloy po natin. Alala niyo po ba ang ibig sabihin ng covenant? A covenant is a chosen relationship in which two parties make binding promises to each other. So, para ma-preview lang po tayo sa ating naging pinagdaanan, no po, sa mga mensaheng ito. Amen? So, a covenant is a chosen relationship in which two parties make binding promises to each other. So, malinaw po na ang covenant o tipan o kasunduan ay piniling relasyon. No, laging nakadikit po yung relasyon, yung relationship sa isang kasunduan. No, it's between two parties. No, you are making promises, binding promises to each other, sabi ni Tom Schreiner. So, pinag-aralan din po natin ang tatlong katangian ng kasunduan, anong mga klase ng kasunduan, at ang ibig sabihin ng kasunduang ito na pinag-uusapan po natin. Number 1, when you say covenant, it's a relationship. Okay? So, ito po ay relasyon, no? Pakikipagrelasyon kapag nakakita po kayo ng covenant, tipan, ngayon kasi pinababaw no? Ginawang certificate Pero mas mabigat po kasi. Bakit po certificate na lang? Kasi mas mabigat kapag covenant. Kaya ang mundo pinabababaw yung salitang covenant. Instead of using that word, yung kasunduan, pinababaw pa nga. Ginawa pang kontrata. No? Ginawa pang certificate. But mas dapat, mas mabigat It's a marriage covenant. No? So, a covenant, di ka nakikipagtipan, di ka pa nakikipagkasundo kung hindi ka naman, wala ka namang relasyon sa isang tao o sa isang bagay o sa isang partido. Okay? So, once you have this covenant, tipanan, kasunduan, so relationship ang pinag-uusapan dyan. Okay? Number 2, a covenant is a chosen or elected relationship. So, kapag ikay nakikipagkasundo, make sure na ikaw pumili, hindi yung ibang tao. Kasi ang covenant is a chosen. Pinili mo, ikaw ang pumili dyan, ikaw ang gumawa dyan, ikaw ang namimili ng makikipagtipanan o makikipagkasundo ka. Hindi po pwedeng ang pumili tatay mo, ang pumili nanay mo. So, ikaw pipili niyan. So, nakikipagkasundo ka sa pinili mong makipagrelasyon. Okay? So, kaya nga ang covenant, parang pag-aasawa na kung saan ikaw ang namimili ng magiging mapapangasawa mo, hindi ibang tao. Okay, ikaw ang pumipili niyan.
Kaya kung meron mang dapat balikan, o meron mang dapat ipaunawa, meron mang dapat makaintindi ng ginawa niyang pagpili, at kung meron mang dapat mag-face ng consequences sa iyong mga pinili, ay ikaw. Kasi ikaw pumili ng makakarelasyon mo eh. Tama? Ang anak, hindi pwedeng makapili ng magulang. Ang magulang, hindi pwedeng pumili ng magiging anak. Ang Diyos ang pumipili niya. Pero ang asawa, pinipili. Dapat bago ka umoo, bago ka magpakasal, dapat make sure na yung pinili mo ay sigurado ka. Dahil nga, ika nga ng mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi kanin na bagong luto na pag kinain mo at napaso ay luluwa mo uli. So hindi po ganyan ang pakikipag covenant o pakikipag-asawa, no? Pagpili ng iyong mapapangasawa. Amen po ba? Para mas lalo lang nating maintindihan yung salitang covenant. Ibig sabihin niyan, ikaw ang pumipili. Ikaw ang nag-e-elect ng relationship. Amen po ba? Number 3, when you say covenant, it's not just a relationship, but it includes binding promises and obligations. Every time you make a covenant, you make a commitment to other people, to other parties, or to group, or anyone, nakikipag-bind ka ng promises. Ibig sabihin, tinatali mo. Tinatali mo yung iyong pangako sa isa't isa. Ibig sabihin, parang mag-asawa, nangangako kayo sa isa't isa. Pag ikay may asawa na, ikay nakatali na. Ibig sabihin, ikaw ay kasal na. Ikaw ay may pinangakuan na. Hindi ka na pwedeng tumingin pa sa iba. Because you have a binding promises to each other. Kaya ang kasal ay pagtatali ng dalawang nagmamahalan at para maging isa. No? Hindi lang naman kayo nakikipag-isa kapag kayo kinakasal sa isa't isa. Bagkos mga kapatid, kayo'y nagiging isa, sabi ng Bible. So, ibig sabihin, it's between God and you. No, you both na nagkaisa, naging isa nung kayo ikinasal. Kaya ikaw ang Diyos at ikaw bilang isang mag-asawa ay nakikipag-covenant sa Diyos. Ibig sabihin, nangangako sa Diyos na sinasabi mo kapag kinakasal, di ba? Sumusumpa ka sa harapan ng Diyos na siya ang iyong pakamamahalin, iibigin sa sakit, sa kamatayan, sa hirap, di ba? Lahat ito'y iyong ipinapangako. It's because it's a binding promises. And also, kapag ikaw ay nangangako, may karampatang obligasyon yan. Hindi po pwede na ang obligasyon, hindi pwedeng kasal lang kayo, nangako lang kayo sa isa't isa. Hindi. Once you make a covenant, it's not just a binding promise. It's not just about relationship, but also it's an obligation. Nagkakaroon ng obligasyon, nagkakaroon ka ng accountability sa iyong kapartner. Hindi po pwede na hindi ka obligado sa iyong mapapangasawa. Na kapag ikaw po'y kinasal, ikaw nang bahalang buhayin ang iyong sariling pamilya. Hindi pwedeng ang bubuhay sa pamilya mo ay ang mga biyanan mo, mga in-laws mo, yung magulang mo. Hindi po pwede. Once you make a promise, you make a decision, ikaw ay nagsarili, ikaw ay meron ng sariling pamilya, lahat po ng pangako, lahat ng kasunduan ay may karampatang obligasyon. Tandaan po natin yan. Binding promises, merong karampatang obligasyon. Amen? So pag nangako sa iyo, dapat pinaninindigan. Kapag nangako sa iyo, dapat may accountability yung tao na nangako sa iyo. Okay? Kapag kayo'y nagkasundo sa isa't isa, ibig sabihin, accountable na kayo sa isa't isa. Hindi po pwede na parang ang dating ay pinababayaan mo. Hindi mo tinutupad ang iyong mga pangako. Okay? So, sa covenant na ito, mga kapatid, napakahalaga na alam natin kung sino ang nag-initiate ng covenant na ito. Ayan. Excuse me.
Alam natin dapat kung sino ang nag-initiate ng covenant na ito. At alam naman po natin, ang nagsimula ng covenant na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Ibig sabihin, siya ang nagsimula, siya ang gumawa, siya ang nanguna, ibig sabihin siya ang bahala, siya ang tutupad, siya ang responsable sa covenant na ito. Ibig sabihin, dahil siya ang nagsimula, ikaw ang nakipagtipan, ikaw ang nagbibigay ng covenant, ng kasunduan, ibig sabihin ang Diyos ang tutupad kung kailan niya gustong tuparin ito. Hindi tayo. Okay? Ibig sabihin, sinasabi ko, halimbawa, Brother Ervin, sinasabi ko sa iyo, ako'y nakikipagkasundo sa iyo, ibig sabihin, dahil ako ang nauna, ako ang gagawa ng paraan, ako ang mangunguna, ako ang mag-i-initiate nito. Okay, napag-aralan din po natin last time to. Ngayon naman mga kapatid, pinag-aralan din po natin kung ano-ano ang nakapaloob sa covenant na ito. Ano-ano ang nakapaloob sa covenant na ito na mga pangako ng Diyos kay Abraham. So pinag-aralan po natin, syempre, isa sa mga nakapaloob sa pangako o sa covenant o kasunduan ay magparami ng angkan. So napakahalaga mga kapatid na sa pangakong ito, hindi lang si Abraham, hindi lang si Isaac ang magiging angkan, kundi dadami ang angkan. Kasama dito ang pagdami ng lahi, no? Pagiging tanyag at pagiging pagdami ng lahi, kasindami nga ng buhangin sa dagat, kasindami ng bituin sa langit, ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Okay? So, pag may ipinangako ang Diyos na angkan, may pinagkasunduan Diyos na angkan, ibig sabihin, kasama dyan ang titirhan. Mahirap magparami ng lahi kung wala kang sariling lupain. Kaya si Lord, package deal eh. Kapag nangako siya, ang pangako niya, mga kapatid, ay hindi lang maraming lahi, kailangan may paglalagyan din ng lahi. Yan po yung sa lupain. Okay, sa mga lupa, mga property. Ibig sabihin, kasama po yan sa pangako ng Diyos na bibigyan sila ng isang lupang pangako na kung saan doon sila mananahan at doon nila mararanasan ang presensya at biyaya ng ating Panginoon. So, kaya po may lupang pangako. Kasi doon po yung land of promise. Kasi nga po, mga kapatid, doon nila mararanasan yung flowing with milk and honey. Doon nila mararanasan yung blessing upon blessing. Doon nila mararanasan ng anointing. Doon nila mararanasan ng presence ni God. So, sa puntong ito, mga kapatid, again, pag ang Diyos nagparami ng lahi, mayroong lupain na paglalagyan. At hindi lang yon mga kapatid. Kapag may property na, napakahalaga, syempre, yung blessing. Mahirap naman na meron kang property na hindi naman mo kasama ang Diyos. So, masarap mga kapatid na you have a property, meron kang lupain, na lalo ka pang pinagpapala ng Diyos. No? Hindi lang isa, mayroon pang dalawa, mayroon pang tatlo. Ibig sabihin, nakikita mo yung blessing ng ating Panginoon. Amen po ba? So, yan po yung tatlong nakapalaman o nakapaloob sa covenant na promise ni God para sa lahi ni Abraham o para kay Abraham. Okay? Una, angkan. Pangalawa, lupain. Pangatlo ay pagpapala. Okay. So ngayon, mga kapatid, ano naman ang ating ultimate goal ng covenant na ito? Hindi po pwedeng walang layunin. Walang ultimate goal ang covenant na ito. Laging may layunin o ultimate goal kung bakit ibinibigay ng Lord ang covenant. Ibig sabihin, Lord, bakit ba binibigay mo kay Abraham ang kasunduang ito? Ano ba ang pinaka-purpose mo? Okay. So, napakahalaga, alam natin ano ang purpose ng covenant na ito na pinag-uusapan po natin ngayon pong umagang ito. Okay. Ang Diyos, mga kapatid, hindi lang niya pangarap sa atin na hindi lang niya pangarap kay Abraham, particular kay Abraham, hindi lang niya pangarap kay Abraham na basta lang pagpalain. No, gusto niya, makita niya, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit gusto ng Lord palakihin ng angkan,
palakihin ang lupain at pagpalain ang buhay ni Abraham. Kasi hindi lang po yun kumbaga yun lang po yung nakikita natin na laman ng goal na ito, no? Sa maraming tao kasi, yan lang po yung halos gusto ng mga tao eh. Lumaki ang pamilya, pag malaki na ang pamilya, bless sila sa lupain, bless sila sa buhay, okay na. At ang pangarap nila, syempre, gusto ko magkabahay, gusto ko magkaroon ng sariling bahay at lupa, gusto ko magkaroon ng pamilya, gusto ko magkaroon ng sariling bank account. Marami tayong pangarap. Lalo ngayon sa bagong taon na ito, maraming nangangarap, maraming gustong ang pangarap nila ay matupad, no? Something you want to achieve, something you want to your ultimate goal na magawa sa taong ito na hindi mo nagawa sa 2024 at 2023. Ngayon, napagtungtong ng 2024, excited ka kasi gusto mong tuparin ang pangarap na matupad, no po. Ibig sabihin mga kapatid, ang ultimate goal mo sa taong 2024, tuparin yung pangarap mo, no? Pero maraming tao kasi hanggang doon lang ang pangarap, magkabahay, magkaroon ng material blessing. Parang yun lang ang kanilang ultimate goal. Yun lang ang ultimate dream na gusto nilang ma-achieve sa buhay. Pero kung titignan natin mga kapatid, masyadong mababaw. Mababaw na goal or na ultimate goal ang tinutukoy na ito. Kasi yung promise ni God, yung covenant promise ni Lord sa atin, ay tungkol sa ating relationship and communion with God. Ibig sabihin kanina, sabi ko nga sa inyo, huwag nyo aalisin yung salitang relasyon. Kapag ikaw ay nakikipag-covenant, it may something na talagang, it means something relationship ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, ang covenant promise ng Diyos kay Abraham at sa buong lahi ni Abraham ay tumibay ang relasyon at tumibay ang ugnayan ng Diyos sa kanila. Relationship and communion. When you say communion, ibig sabihin nakikipag-ugnayan ng Diyos sa iyo. Alam niyo po magandang term pa na narinig ko sa salitang communion. Yung pakikinabangan mo. Yun ang gusto ng Diyos. Ang maganda sa Panginoon, when you say relationship, hindi lang basta relasyon ang gusto ng Diyos. Gusto niya, yung kanyang pangako, yung kanyang kasunduan ay pakinabangan mo. Okay? Gusto niya makinabang ka. Ang gusto niya, kung meron mang makikinabang dito sa pangakong ito yung mga tao na pinangakuan ko. Nakipag-commitment ako. Amen? Ang sabi po ni Graham Goldsworthy, according to plan, yung covenant promises ni God ay tungkol sa relationship and communion with God. Meaning, God's people in God's place, under God's rule. Ibig sabihin, yung relationship and communion, it's between God talaga and you. Ibig sabihin, kapag ikay galing sa Diyos, ikaw ay nasa Diyos, dapat ikaw ay pinangungunahan ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin. Kasi mababaw yung pag-isip natin na relasyon lang pala at communion lang pala ang gusto ng Diyos. No. Ang gusto ng Diyos, iset natin yung ating mind when it comes to the covenant promises of God. It means big deal sa Lord ang relationship. Big deal sa Diyos ang salitang communion. Ibig sabihin ng dalawang yan, dapat galing ka sa Diyos, nasa Diyos ka, ikaw ay pinangungunahan ng Diyos, nandoon ka sa lugar na gusto ng Diyos at ikaw ay pinangungunahan ng kalooban at sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, lalo na kanyang mga salita. So, yun po yung pangako ng Panginoon para mas malinaw po sa atin. Again, gusto ng Lord pakikinabangan mo. Hindi lang gusto niyang matupad ang mga covenant promises niya sa buhay mo, sa buhay ni Abraham. Kasi naniniwala po ako, kaya pinakita ng Diyos sa buhay ni Abraham yung ganitong klaseng relationship at communion na gusto ng Diyos kay Abraham. Kasi gusto natin, sa panahon ngayon, makita din natin na kapag ang Diyos ay nangako, hindi lang basta relasyon.
Gusto niya pakikinabangan mo rin yung pagiging anak ng Diyos mo. Mga kapatid, syempre, kung ikaw ba naman ay anak ni Henry C., gusto mo pakikinabangan mo rin yung pagiging anak. Naalala niyo po na kapag nanonood ka ng teleserye, ngayong ikaw ay isa ng ganap na, halimbawa, ikaw ay ganap na pamilya Marquez, makikinabang ka sa kung anumang pagpapalang meron ang pamilya Marquez. Para wow, daming pera. Makikinabangan. Di ba kung anak ka na ni Sobel, ni Ayala, aba, hindi po pwede na ang bahay mo kung kay anak ni Villar, wala kang sariling bahay. Namimigay nga siya ng bahay sa Camellia. Ikaw pa? Amen? Kaya bilang isang anak, dapat makita mo yung makikinabang ka sa kung ano ang meron ng tatay mo. Kung saan ka galing. Kung sino ka, anak ka ng Diyos eh. Ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay na kay Kristo at ikay nanampalataya kay Kristo, pakikinabangan mo yung pangako ng Diyos sa mga anak niya. Na ang gusto ng Diyos, sabi ni Jesus, siya'y naparito hindi para sa mga taong may magagaling, naparito para sa mga taong may karamdaman, para makaranas ng kagalingan. Si Jesus ay naparito sa mundo para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya gusto niya pakikinabangan mo yung tinanggap mo. So kung ikaw ay nakakilala kay Kristo, dapat pakinabangan mo yung relasyon mo sa Kanya. Iba naman po yung, may ibang term sa pakinabang. Yung ibang maling term na parang inaabuso mo naman. Iba naman yun, nanguhut-hut ka naman. Nanguhut-hut ka naman. Dahil nga pinakinabangan mo nanay kay anak ng Diyos, anak na pala ako ng Diyos eh, huhut-hutan ko na ang Diyos. Hindi po ganoon. Ibig sabihin, kung ano ang pagpapalang meron kay Kristo, ay pagpapalang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos Ama because of Jesus. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Say amen. Praise the Lord. Kung nauunawaan niyo po yung aking ibig sabihin, sabi po sa Genesis 17, verses 7 and 8, pag babasahin po natin, tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Again, tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Sabi ni Lord, siyang tutupad. Siya nakipagkasundo, siya nag-initiate, ibig sabihin, siya ang tutupad. No? Tutuparin niya ang kasunduan niya kay Abraham. At kasama doon ang pagtupad ng kasunduan sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon. Patuloy ako magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpa-kailanman. Verse 8, mga dayuhan lamang pa ngayon, sa ngayon mga dayuhan pa lamang kayo sa lupain ng Kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa inyo at sa mga lahi mo, magiging inyo na ito magpakailanman, at patuloy akong magiging Diyos ninyo. Alam niyo po, yung verse 7 and 8 ang isa sa mga layunin ng Diyos na pagkakalikha sa atin. No po? Natuparin ng Diyos ang kanyang kasunduan, hindi lang sa lahi mo, hindi lang sa iyo, sa lahi mo, at sa mga susunod pang henerasyon. At ang napakaganda dito, mga kapatid, ito po ay relationship na kung saan alam natin na ang Diyos, ang plano niya ay maganda para sa atin. Kaya lang kadalasan nasisira ang mga plano ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan. Nasisira ang magandang relasyon ng Diyos at magandang plano niya sa buhay natin because of sin. Katulad po na nangyari kay Adan at kay Eva, ang ganda ng plano ng Panginoon. It's a perfect creation. It's a perfect relationship between God and people, between God and man. Kaya lang, ano nangyari? Hindi marunong sumunod sa inuutos ng Panginoon. Kaya ano nangyari? Sinuway ang Diyos, nagkasala, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. So kay Adan at kay Eva pa lang, sira na yung relasyon ng Diyos sa tao. Kaya napakagandang balikan na sa Genesis chapter 17, nakita po natin kung gaano po ninanais ng Diyos
na manumbalik ang relasyon niya sa tao. No po? Sa pamagitan po ni Abraham ay nanumbalik at naibalik po ang relasyon ng mga Israelita sa Diyos. Nais ng Diyos ibalik ang relasyon nito sa tao at nakikipagkasundo ang Diyos sa tao. So ito naman po kasi yung ultimate goal ng Diyos pagdating sa salitang redemption, o gusto niya matubos, maayos, no? Gusto niya makinabang po ang mga anak niya. Alam niyo po, ang maganda sa Panginoon, wala siyang ibang pinipili na makaranas ng mga pagpapalat biyaya kundi yung mga anak niya, yung kanyang bayan. No po? Ito ang purpose ng covenant ng Diyos sa Israel eh. Naalala niyo po, balikan natin, Exodus 29:45. Ang sabi ng Panginoon, maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Imagine, ito po yung purpose ng Diyos sa pakikipag-communion at pakikipag-relationship niya. Yung relationship niya sa mga Israelita. Maninirahan ako kasama niyo. Diba? Napakasarap nung maisip na sa iyong tinitirhan kasama mo ang Diyos. Ganun po ang pangako niya sa mga Israelita. Anong pangako niya sa mga Israelita? Kasama ninyo akong maninirahan. Kasama niyo akong makakasama ninyo ako ang magiging Diyos ninyo. Napakasarap kayong tumira sa isang tahanang alam mong kasama mo ang Diyos. Amen? Lalo itong mga Israelites. Sabi ng Lord, maninirahan kayo doon sa lupang pangako na ipagkakaloob ko sa inyo at ako magiging Diyos ninyo. Kay David, naalala niyo po, ito pa, kay David, excuse me, sabi ng Diyos, di ba, na maganda kay David, kikilalanin niyo akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Napakagandang relationship ng Diyos na gusto niyang maranasan natin, pakinabangan natin. No po, yung kikilalanin natin siyang ama, siya ay ating ama, siya ay ating anak, ako ang kanyang anak, no? Magkakasala ako, andyan ang tatay ko para disiplinahin ako, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Yun po yung sinasabi ng Diyos kay David, no? No, na I will be a father and he shall be my son. Ang maganda pa, mga kapatid, sa New Covenant, dito sa New Testament, mga kapatid, yan po yung relationship na pinag-uusapan natin. When you go to, dito muna tayo, Jeremiah, bago tayo pumunta sa New Testament. Sabi ng Lord kay Jeremiah, magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Nakakatuwa ang Diyos, no? Paano siya makipagrelasyon sa tao. Talagang gusto niya very intact ang relationship ng Diyos sa tao. Okay, sa New Covenant, makikita natin, syempre natupad na naman yan sa katauhan ni Jesus. Tingnan niyo po. Ngunit kayo'y mga taong pinili. Okay? Mga maharlikang pari. Grabe ang turing ng Diyos sa mga taong pinili, no? Mga maharlikang pari, mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon mga sakop na niya kayo. Noon hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon kinaawaan na niya kayo. That is all because of Jesus. Yan ang pinakalayunin kung bakit namatay si Kristo, mga kapatid. Para bigyan tayo, hindi lang po tayo, para maituring tayong maharlikang pari, mamamayan ng Diyos, mga bayang pinili. Grabe. Napakasarap kayo na isa ko sa napili ng Diyos na maging Kanya. At dahil napili ako ng Diyos na maging Kanya, gusto niya maging ako ang magpapahayag na kahangahangang ginawa ng Diyos. Sino pa ba? Sino pa ba magpapahayag ng kahangahangang ginagawa ng Diyos? Di ba tayo, mga kapatid? Tayo, mga pinili. It's a privilege to be part, to be chosen. No? Na maging part, talagang maghayag, mag-witness, mag-reveal, marites ng kahangahangang gawa ng Diyos. Amen?
Siya ang tumawag mula sa akin sa kadiliman, patungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi naman ako sakop ng Diyos. Bakit? Panay ako kalokohan, panay ako gawa ng kasalanan. Pero ngayon, dahil sakop na ako ng Diyos, meron na akong biyaya na nararanasan. Kinaawaan ako ng Diyos. Dati hindi niya ako kinakaawaan dahil wala naman ako sa Panginoon. That is because of Jesus Christ. So, ibig sabihin, relasyon pa rin. Pagdating kay Jesus, relationship pa rin ang base. Kung makikipag-isa ka kay Kristo, di ba? Ano sabi ng Lord? Wala na yung dati mong pagkatao, ikaw ay bago na. The old has gone, the new has come. Di ba? Relationship. At kung ipapahayag mo na si Kristo ang iyong Diyos, maliligtas ka. Relationship, once again. John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. It's a relationship. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. It's a relationship also. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, it's a relationship. You have to believe in Jesus. Amen? So, it's all about relationship. At once you become part of that relationship, kasama dyan yung communion with God. Makikinabang ka talaga. Lahat ng meron si Kristo, meron ka din. Pinili ka eh. Isa ka sa mga pinili. Isang maharlikang pari. Mamamayan ng Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, pakikinabangan mo kung ano ang lahat sa Diyos. Pribilehiyo yan. Naalala ko nga po, nung ako po'y nabigyan ng prestige card pribilehiyo hindi ka napipila. O, diba? Ala, daming pribilehiyo kapag ikay naka-prestige card sa SM. Meron kang prestige card na kulay gray. No? Mga VIP ata yun. Pwede ka napipila sa supermarket. May VIP lane ka. Wow! Naranasan ko pong magkaroon ng VIP prestige No po, hindi ko po alam ba't ako binigyan ng SM Hindi ko po malaman kung bakit So, meron akong prestige card, mga kapatid, nag-VIP lane. Pag bibili ka sa department store, naka-VIP ka. Pag pupunta ka sa SM Department Store, merong VIP lounge dyan. Pwede kang mag-coffee. Pwede kang maupo-upo dyan. Pwede kang uminom ng iced tea. Mga ganyan, mga kapatid. You have the privilege. May VIP card ka Marami nagagalit sa'yo. Bakit nauna ka pa sa pila? Sila pagkahaba-haba. Bakit? You have the privilege. And that is the privilege na gusto na maranasan din ng Panginoon. Anak ako ng Diyos Dapat nasa akin, nakikita yung blessing ng Lord. Nakikita ba ng tao sa iyo si Lord? Anak yan ng Diyos. Hindi, anak yan ng Diablo. anak yan ni Satanas. Kasi nakikita niya yung privilege, ginagawa mo mali. Pero pag ikay nasa Panginoon, nagagawa mo yung tama, nagagawa mo ng ayos yung dapat mong magawa. So nakikita nila, grabe si Lord sa buhay mo, Grabe si Lord sa ginagawa niya sa iyo, O yan. Okay? So, ngayon, mga kapatid, lahat po yan, gusto ng Diyos na maranasan natin. Yung pinakalayunin, ba't namatay si Kristo para ibigay sa iyo ang pinaka-the best na buhay bilang mga anak ng Diyos. Po. So, ang pinakalayunin kung ba't namatay si Kristo, hindi para bigyan ka ng isang pangit at sirang pamilya, Hindi lang para bigyan ka rin ng masayang pamilya, hindi lang para bigyan ka ng magandang trabaho, ng magandang kayamanan, na tanyag na pangalan. Mga kapatid, ang pinakalayunin ng Diyos kung bakit ka pinapangakuan, gusto niyang maranasan mo ang fullness of life na ipinagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? I hope and it is clear para sa buhay mo na ang covenant na pinapangako ng Diyos is not just because pinipilit niya. It's a gracious covenant, mga kapatid. Hindi naman deserving si Abraham, hindi deserving ang bawat isa sa atin na tumanggap ng mga pangako na ito, ng kasunduan na ito, itong blessing na nararanasan natin because we are part of God's family, kundi gracious covenant ang tawag dito. It's an initiative by God.
Ibig sabihin, ang Diyos ang nakikipagtipan. Ang Diyos ang nagnanais na makipagkasundo sa iyo. Mahalagang ipaalala po ito sa atin before we talk about sa susunod nating question. Bago tayo tumungtong sa susunod na tanong na ating pag-uusapan, hindi lang kasi pangako ng Diyos ang nakapaloob dito, meron din tayo dapat obligasyon. Meron din tayong parte. No? Katulad ni Abraham, may parte si Abraham. No? Hindi 'yun paraan to make him deserving of those blessings, but as faith responds to God's grace, meron din siyang karampatang obligasyon. Okay? So sa ating pinag-aralan kanina, what is the ultimate goal? Gusto ng Lord maranasan mo yung makinabang, yung communion, yung relationship and communion with the Lord. Now, kung gusto mong tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako, meron talagang nakapaloob na obligasyon sa covenant na ito. Meron kang dapat gawin. Okay? Meron ka namang tugon sa biyaya ng Diyos. Aba, pinili ka na nga ng Diyos, wala ka pang gagawin. Dapat may gagawin ka din. Tingnan natin. Ano sabi sa Genesis chapter 17 verses 1 and 2? Balikan natin yung first 2 verses. Nang 99 na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging tapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga lahi mo." Okay? 99 years old na si Abraham. Nagpakita sa kanya ang Diyos at sinasabing siya ang kausap niya. Ako ang Diyos na makapangyarihan. At sa pagsunod at pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako, may dalawa pong mapapansin tayong ninanais ng Diyos na makita at gawin at tuparin ni Abraham. Yung palagi kang maging tapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Okay? Not just nagpapakilala ang Diyos na siya ay Diyos na makapangyarihan, sinasabi ng Lord, "Walk before me, I am the God Almighty, walk before me and be blameless." No, before I make my covenant between you and me. Or between me and you. Ayan, kung ano man gusto mo mauna. Me and you, you and me. Ibig sabihin mga kapatid, bago ko tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo, pararamihin ko mga lahi mo, pero palagi kang maging tapat sa akin. Ako makapangyarihang Diyos, kayang-kaya kong tuparin ang kasunduan ko sa iyo. Pero meron lang akong kahilingan, palagi kang maging tapat sa akin, mamuhay ka ng matuwid. Walk before me and be blameless. It sounds conditional. Hindi siya unconditional. It sounds conditional. Tama? Para bang bago mo tuparin, Lord, may kondisyon muna. Oo. Ala ko ba si God is merong unconditional love? Yes. Wala namang kondisyon ng pagmamahal ng Panginoon. Tatanggapin niya tayo. Pero sa totoo lang mga kapatid, meron din tayong part. May bahagi ka, may obligasyon ka din na dapat mong gawin. No? Mga kapatid, hindi lang tayo naligtas ng Diyos. Meron din tayong bahagi sa kaligtasan. Ano yun? Aba, pagkatapos ka namang maligtas, sumunod ka naman sa Panginoon. Maging tapat ka naman sa Diyos at mamuhay ka naman ng naaayon sa matuwid na pamumuhay na nais ng Panginoon sa atin. Oh. Kaya nga, ang key ng blessing ay yung obedience. So may part din tayo mga kapatid. O anak ka ng Diyos, nasa iyong pribilehiyo, pwede naman yun, wala namang problema, pero gawin mo naman yung part mo. Magpakita ka naman na ikaw naman talaga ay anak ng Diyos. Amen. Aba kung binigay sa akin nga yung VIP card ng Prestige ng SM kung hindi ko ginamit yun at pumila pa rin ako, hindi ko mararanasan yung privilege.
So may part ako, kailangan kong gawin, kailangan kong sundin, kailangan meron akong ang tawag dito? May gawin ka. Ayun. 'Di ba? Di mo mararanasan eh. Oh. Kung ikaw ba'y binigyan ng ganong klaseng pribilehiyo, hindi mo susunggaban, hindi mo gagawin, may part ka din. Ano ka? Nakaupo ka na lang dyan, naghihintay. Paano kaya mararanasan yung pribilehiyong yon? Aba, sumunod ka. Tama? Ang Lord, ang ganda ng plano mo sa akin, ibagsak mo na lang sa mukha ko. Hindi ganoon, mga kapatid. May pagsunod. Oh. Sinasabi ng Diyos kay Abraham, ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging tapat sa akin. Mamuhay ka ng matuwid. Tutuparin ko, kasunduan ko sa iyo. Basta palagi ka lang maging tapat sa akin. Ako na to ha. Ako na to. Ako na ang Diyos mong makapangyarihan ha. Mamumuhay ka lang ng matuwid. Tutuparin ko, kasunduan ko sa iyo. Diba mga kapatid? Parang conditional. It sounds like conditional. But in a sense, it is conditional. Parang, bago mo to pa rin, kailangan sumunod muna ako sa iyo. Yes. It is a sense na it is conditional. Katulad na nabanggit ko kanina. Hindi katulad dun chapter 15, nakikipag-covenant siya sa sarili niya. No? Ibig sabihin, ang tawag dun ay unilateral. Pag sinabing unilateral covenant o unilateral agreement, meaning nakikipagkasundo ang Diyos sa sarili niya. Ibig sabihin, pangako ko, tutuparin ko. Ganyan tayo, di ba, sa 2024. Pangako ko, magpapapayat ako. Lagi mong binabali yung agreement mo, yung kasunduan mo, yung promise mo sa 2024 sa sarili mo. Okay? Ang tawag doon, pagka sarili mo, ka-agreement mo na ikaw lang, solo mo lang, wala kang ka-agreement na iba, unilateral ang tawag doon. Ibig sabihin, solo mo lang yon. Ikaw lang ang nakikipagkasundo sa sarili mo. Kaya ang Diyos, nakikipagkasundo siya sa sarili niya na hanggat maaari, makikipagkasundo ako sa sarili ko para matupad lang ang pangakong nais ko ipagkaloob sa inyo. Pero dito sa chapter 17, mga kapatid, dalawa na sila. Ibig sabihin, nakapaloob na yung kondisyon o obligasyon. Ibig sabihin, nakikipagtipan ang Diyos. Ang tawag naman dito ay bilateral. Ibig sabihin, nakikipagkasundo naman ang Diyos sa tao. Okay? So, kung ang mga tao susundin ito, magiging maayos yung ating relasyon. Magiging maayos yung ating mapapakinabangan mo yung mga pribilehiyong ating napag-usapan. Tama? Pero kung babaliin mo yung ating agreement, babaliin mo yung ating napag-usapan, hindi tayo magkakasundo. That is a bilateral agreement. Bilateral covenant. Naintindihan niyo po mga kapatid? So, sa puntong ito, there is a sense of conditional. No, may conditional ang fulfillment ng covenant pagdating sa obedience ni Abraham. Okay? May kondisyon. Mangyayari lang ito dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Mangyayari lang ito dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang divine, gracious enablement. Ibig sabihin, ang Diyos mabiyaya. Tinutupad niya naman yan dahil sa biyaya ng Diyos. Pero tayo din ay may bahagi. Kung ayaw mo naman tanggapin, paano naman matatanggap ang biyayang ito? Tama? Sabi po ni Schreiner sa 16, page 16 ng kanyang book. Sabi, the focus upon God's grace does not cancel out the reality of Abraham's obedience. Ibig sabihin, kapag ang focus mo lang sa biyaya ng Diyos, pero ayaw mong sumunod, mahal naman ako ng Diyos, di pagpapalain niya ako kahit di na ako kumilos. Mararanasan ko naman siya kahit sa SM ako, pwede na yun. Hindi na ako magsisimba. Okay lang yun. Kahit nga mag-live mga kapatid paano ka lalalim sa Panginoon? Paano ka lalalim sa relasyon mo sa Diyos? Di ka nga nag-church.
Online na nga lang, kinatamaran mo pa. Aba, ang ganda ng grace ni Lord. Oh, ito anak, hindi ka nalalabas ng bahay, pwede ka na mag-online. Kung nasa abroad ka, hindi ka na mahihirapan. Pwede ka nang sumamba sa Panginoon. Tama? Oh, nandiyan ka na nga lang sa sarili mong bahay. Andiyan ka na nga lang, malapit sa church, late ka pa. Mabiyaya naman si Lord, mapagpatawad naman si Lord. Okay. Always remember that the reality of Abraham's obedience ay nandoon, hindi mo dapat i-cancel out. Kahit na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay punong-puno ng biyaya, aba kung hindi ka rin sumusunod, wala rin. Amen? Hindi porkit ang Diyos ay mapagpatawad. Oo naman, mapagpatawad. Kailangan mo lang humingi ng tawad. May gagawin ka pa rin. Eh di gawa na ako ng gawa ng kasalanan, mapagpatawad naman pala si Lord. Eh hindi, mga kapatid. Anong silbi ng 1 John chapter 1, verse 9? Kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, ano sabi ng Lord? Patatawarin ka niya, lilinisin ka niya. Kung ipapahayag mo. Kahit di ko na ipahayag, mabihaya naman si Lord. Ha? Ganoon pala? Oh. Kaya sabi ng Lord, tutuparin ko yan. Yung kasunduan ko sa iyo, Abraham. Kung mamamalagi ka sa akin ng tapat at mamumuhay ka ng matuwid. Excuse me. Eh kahit di na ako magbasa ng Bible, alam naman ni Lord John. Ha? Alam naman ni Lord John, hindi. Ano sasabihin ng Lord sa iyo? Oh. Bulay-bulayin mo ang aking mga salita araw at gabi para kayo maging matagumpay. May magbabasa ka. Magbabasa ka, mga kapatid. Eh, yun nga pagtanggap mo kay Kristo, unconditional na nga yun eh. Oh, pero mga kapatid, meron ka rin part, tanggapin mo pa rin. Kung ayaw mong tanggapin, hindi, basta tinanggap. Sabi ng Lord, liligtas niya ako. Damay-damay na yun. Hindi pwede. May pagtanggap ka pa rin. You have to accept. Oh, ano sabi ng Lord? Oh, kapag pag binanggit mo, pag sinabi mo, pag dineclare mo that Jesus is Lord, you will be saved. Oh, sino magsasabi nun? Pakisabi mo na nga lang, Brother Ervil, ikaw na nga lang magsabi sa akin, ako'y nananalig kay Kristo. Pwede ba? May ginawa ka pa rin. Pinasabi mo pa rin kay Brother Ervil. Meron ka talagang obligasyon. Meron ka dapat gampanin. So, anong dapat mong gawin? Sabi ng Lord, balikan natin, palagi kang maging matapat sa akin. Mamuhay ng matuwid. Kaya ngayon na sinasabi niya sa mga Israelite, kung mamamalagi lang kayo sa akin, kung lalapit lang kayo sa akin. Amen? Hindi nyo mararanasan yung hirap na yan. If you will seek the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. But you are not seeking God. No? Hindi mo sinisik si God and yung kanyang righteousness, yung kanyang kaharian. Kung hahanapin mo lang at uunahin mo lang ang kaharian ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo idadagdag sa iyo ng Panginoon. Inuna mo siya eh. Amen. Oh. Kaya nga sabi ng Lord, tutuparin ko yan eh. Walk before me, be blameless, sabi ng Diyos. Alam niyo po, mataas ang standard sa bagong head of new people of God. Si Abraham po kasi siya po itinuturing na bagong head of new people of God. Si Abraham, siya ang ginamit ng Diyos para manumbalik yung relasyon. Eh, ang problema mga kapatid, mataas ang standard ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, sabi nga, ang kailangan ng Diyos ay total obedience.
Tingnan natin mga kapatid, total obedience ang kailangan ni Lord. Okay? Ibig sabihin, to walk before God, ang ibig sabihin niya, nakatuon dapat ang buong buhay mo sa presensya ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Pwede bang ang isang tao, mga kapatid, lumalakad sa Diyos pero wala ang Diyos? Posible. Kapag ikay lumalakad sa Diyos, pag ikay namamalagi sa Diyos, dapat nararanasan mo yung presensya ng Diyos. If you walk before God, dapat nararanasan mo yung pangako ng Diyos. If you walk before God, dapat nararanasan mo yung kalooban ng Diyos. Okay? Lumalakad ka dapat sa Diyos. And tanong, sige nga po mga kapatid, paano mo nararanasan yung presence ni God? Paanong paraan mo nararanasan ang presence ni God? Mga kapatid, paanong paraan? Kapag ba'y kay sumasamba, kapag ba'y kay umaawit, nararanasan mo yung presence ni God? O wala lang? Basta na umawit lang, tapos na. Paano mo nararanasan ang presence ni God? Nararanasan mo ba sa paglakad mo yung pangako ng Diyos? Kasi once na lumalakad ka, palagi kang lumalakad ng kasama ang Diyos, no? Palagi kang tapat sa Diyos, lagi kang nasa Panginoon, dapat yan tatlong yan ay nararanasan mo. Kalooban ng Diyos, pangako ng Diyos, presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos, pangako ng Diyos, kalooban ng Diyos. Binalik-baliktad ko lang, mga kapatid. Amen? So, yan po yung ibig sabihin na palagi kang, ano sabi sa Tagalog? Mamalagi sa akin. Kapag ikaw ay nasa Diyos, dapat nararanasan mo itong tatlo. Ngayon ang tanong, kapag ba'y kay sumasamba, nararanasan mo yung presence ni God. Yun ang number 1 eh. Andito ba ako kasi nararanasan ko yung presensya ng Diyos? Andito ba ako? Nagbabasa ba ako ng Bible? Kasi alam ko nandito yung presence ni God. Mararanasan ko yung promise ni God at mararanasan ko yung will ni God. Makakasunod ako sa will ni God. So, yung salita namang blameless, mga kapatid, ito yung Hebrew word dito ay nagsisignify ng wholeness of relationship and integrity. Mga kapatid, napakahalaga po nung relationship and integrity. Pag sinabing integrity, mga kapatid, integridad. Ano nga yun? Integrity means, mga kapatid, pag dinefine mo yung integrity, makikita mo na ito po yung pagiging honest. Meron kang strong moral principle. Hindi nahahati ang iyong iniisip. No, you have an honest focus and ano sabi? Strong moral principle about the Lord. And that is the word blameless. Pag sinabing mamuhay ka ng matuwid, ibig sabihin si Lord ang iniisip mo. Honesty, united, yan po yung mga word eh. Yun pa lang mga kapatid, quality of service, quality of life that God wants you to be. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na blameless. Walk before me and be blameless. Oh. Mahirap yan, mga kapatid. Mahirap na kondisyon yan. And thank God, thank Jesus, because si Jesus ang nagbibigay sa atin ng lakas. No? Kaya sinasabi ng Lord sa atin, you can do all things through Christ who strengthens you. Why? Because si Lord ang tutulong sa iyo. Ang Holy Spirit ang katuwang natin para makita natin ang katotohanan at makalakad po tayo with an integrity of the heart. Wholeness of relationship hanggat hindi buong buo mong nararanasan ng Diyos, mahihirapan tayo na maging honest sa Kanya. Kung di mo rin naman bibigyan ng buong oras ang Panginoon, wala ka maibibigay na maayos na paglilingkod. Amen?
So, ibig sabihin mga kapatid, pinapakita sa atin ng Lord, balikan natin yung verse na ito. Yung obligasyon dito ni Abraham, sinasabi ng Panginoon, para sa buong buhay niya, not just to a one-time act, pero at this point, sa simula, meron siyang kailangang gawin at yung mga lahi niya sa mga susunod na henerasyon to demonstrate commitment and obedience. Sabi niya, ingatan mo ang kasunduan nating ito. Okay. Gusto kong bigyan niyo po ng pansin yung salitang ingatan mo ang kasunduan nating ito. Bakit kaya pinaiingatan ng Diyos ang covenant na ito kay Abraham? Bakit? Tingnan po natin yung sumunod na verse. At ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. Bakit pinaiingatan ng Diyos ang God's covenant na ito sa mga tao? Kasi alam ng Diyos at gagamitin ka ng Diyos na maging halimbawa, na maging modelo ng susunod mo pang mga lahi. Kaya kung ikaw mismo, hindi mo pinapahalagahan ang commitment, ang covenant mo sa Diyos, yung susunod na henerasyon na manggagaling sa'yo na mapuputol kung hindi mo iniingatan ang kasunduang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Isipin mo, nakipagkasundo ka sa Diyos, anak ka na ng Diyos, pagkatapos hindi ka nagsimba, nag-backslide ka, sa'yo na naputol, wala nang lahing sumunod sa iyo. Isipin mo, kaya sinasabi ng Panginoon, ingatan mo ang kasunduan nating ito kasi mga kapatid, may nanonood sa ating susunod na henerasyon. Kung gagawin natin ang pagsunod natin ay parang baliwala lang, pagdating ng araw, mas malala pa sila sa atin. Kung pwede naman palang magsimba ng late, hindi pinapahalagahan ng Diyos, pwede naman palang hindi mag-tithes, pwede naman palang hindi mag-offering, pwede naman palang hindi magbasa ng Bible. So sa susunod na pagkakataon, yung mga susunod na henerasyon, yung mga anak natin, wala na rin pagpapahalaga sa sinusunod natin para sa Panginoon. Wala na. Huwag mo nang asahan yung anak mo, susunod pa sa Panginoon, ikaw nga hindi sumunod. So ano susundan? Sabi nga mga kapatid, sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. Tama? Kasi mga kapatid, akala nila yung mali, tama yun. Kasi ginagawa natin eh. Oh. Imaginein mo, sabi ng Lord, di mo iningatan ng kasunduan. Hindi ka nakikita ng anak mong nagbabasa ng Bible, hindi nakikita ang pinapahalagahan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ano magiging bunga ng anak mo? Susundan ka kaya ng anak mo? Ayoko. Tatay ko naman, di naman nagbabasa ng Bible eh. Tatay ko naman, di nagpapahalaga eh. Kaya nga po si Sam at si Naomi, habang bata, bingingot na. Paulit-ulit ng sermon. Kung meron man po akong gusto kong manatili ang kasunduan, iniingatan ko po yung kasunduan ng Diyos sa akin at sa mga susunod pang henerasyon. Sa loob ng iglesia, kaya dapat pahalagahan yung mga bata eh. Kasi sila yung susunod eh. Kung yung matatanda nga, tamad, ayaw magpahalaga sa dapat na gagawin para sa Panginoon, ano susunod na henerasyon ang hintayin natin? Oh. Naintindihan niyo po ba? Hindi po galit si pastor. Sinasabi ko lang po. We are demonstrating our commitment, our obedience to God. So, kamusta ang commitment mo sa Diyos? Kamusta ang obedience mo sa Diyos? Baka ngayon pa lang, kapatid, nakikita ng anak mo, wala kang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Baka ang anak mo, wala nakikita sa'yo, wala kang pagpapahalaga sa araw ng pamamahinga. Ay di darating ang araw, di na rin magsisimba yan. Kaya nga sabi ko kay Sam, lagi kong pinapakita sa kanilang dalawa, napakahalaga anak
ng paglilingkod sa Panginoon. Napakahalaga ng gampanin na ginagawa ko para maingatan at masunod mo yung sa susunod mo pang palahi ang magiging plano ng Diyos sa buhay mo. That's why napakahalagang you shall keep my covenant. Ingatan, hindi pinababayaan kasi napakahalaga nito. Bago ko po wakasan ang mensaheng ito, tandaan po natin, wala nang mas mahalaga kaysa sa relasyon mo sa Diyos. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa relasyon natin sa Diyos. So ano kailangan natin gawin? Ano ba ang marka, palatandaan ng taong sumusunod sa kasunduan, sa covenant ng Panginoon? Next week na yun. Huwag ka naman masyadong excited. Okay? So, mga kapatid, napakahalaga po. Ingatan, huwag pabayaan, kasi napakahalaga. Gusto natin, mga kapatid, isang araw, yung mga anak natin, sumunod katulad ng pagsunod na ginagawa natin sa Panginoon. Yung respeto, yung paggalang. Kung tayo pa lang bastos na tayo sa Diyos, ano pang i-expect natin sa mga anak natin? Sa tingin mo, re-respetuhin din nila ang Diyos? Hindi. Kasi hindi nila nakita sa atin. Bilang mga nasa Panginoon, napakahalaga ng ating role. Napakahalaga ng iyong gampanin. Kaya ingatan ang kasunduan na meron tayo sa Panginoon. Alam mo yan, kapatid, hindi ko na maiisa-isa yan sa'yo. Pero naniniwala ako na alam mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo at alam mo kung ano ang obligasyong nakakabit sa mga pangakong ito. Mamalagi tayo sa Diyos ng tapat. Let's be honest to God. Let's keep His commands sa buhay natin. Na makita ng susunod na henerasyon, ganito yung tatay ko ganitong klaseng maglingkod sa Panginoon. Kapag po nagkukwentuhan kami ni Pastora, kung paanong paglilingkod ang ginawa ng aking mentor sa Panginoon. His total commitment to the Lord, hindi ko matatawaran yun. Yung aking mentor, kung paano gawing standard ang paglilingkod niya sa Panginoon. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng basta-basta lang. Hindi pwede na. Ganun siya. Lumaki po ako na naglilingkod sa Panginoon, na nakita ko yung pagpapahalaga niya sa pagsamba. Yung pagpapahalaga niya na huwag bastusin kapag tayo sumasamba sa Panginoon. Na kapag tayo sumasamba, hindi tayo gagawa ng kung ano-ano mga bagay, kundi i-focus ang sarili sa Kanya. Na sa tuwing sasamba siya, mga kapatid, damang pinakikita niya sa akin, nakikita ko sa buhay niya. Hindi niya kailangan sabihin sa akin, nakikita ko mismo sa Kanyang ginagawa. Kung anong klaseng paglilingkod, anong klaseng Diyos, anong klaseng pagrespeto at paggalang ang ginagawa niya sa Panginoon. Now, it's my turn. Ako naman. Itutuloy ko ba yung maganda kong nakita sa Kanya? Yes. Mahirap. Oo. Hindi madali na maging katulad niya. Pero siya ang nagsilbing halimbawa sa akin. Anong klaseng paglilingkod ang dapat nating gawin sa Panginoon? He set a big example to me. Kaya hindi sa akin pwede na. Kaya lang hindi ko rin pwedeng i-dikta yung sarili ko sa iba. Di pakita mo sa sarili mo. Amen? Kaya napakahalaga ng ating obligasyon. May bahagi ka, may part ka, mga kapatid. Dahil mayroong nakakakita sa ginagawa natin. May nakakakita kung paano tayo kikilos sa samba.
Ikaw ang tinitingnan ng anak mo. Hindi lang si pastor. Ikaw mismo. Sarili mo mismo. At kung ikaw ay bastos sa Diyos, anong i-expect mo gagawin ng mga anak mo? God's grace is always there. But believe me, pag wala ka rin ginawang aksyon, kahit gaano kalaki ang biyaya ng Diyos, kung wala ka rin gagawing bahagi sa sarili mo, baliwala yun. Baliwala. Mapagpatawad ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, punong-puno ng biyaya at pagpapala ang Diyos kahit di tayo karapat-dapat. Pero may parte ka rin, may bahagi ka rin na dapat gawin. Hindi ka lang through grace alone. No? Dahil sa Lord naman lahat talaga yan. May bahagi ka rin dapat gawin. May effort ka din na dapat mong sundin at gawin. Hanggat di mo binabasa ang salita ng Diyos, hanggat di ka nagsisimulang manalangin, hanggat di ka nagsisimulang maglingkod, hindi mo maiintindihan kung gaano kalaki. Alam mo lang, pero hindi mo naiintindihan. Dapat may bahagi ka rin. Meron ka ding gampaning dapat sundin. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito. Tinuro mo sa amin ang tunay na layunin ng iyong kasunduan, ng iyong covenant promise sa mga tao. Salamat dahil ikaw ang unang nag-initiate ng pangakong ito. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makita ang kahalagahan ng mga pangako mo sa aming buhay. We thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Lord, for this wonderful revelation, our dear Holy Spirit. Thank you for teaching us na talagang meron din kaming bahagi sa mga pangako mo, O Diyos. Walk before you and be blameless. Tulungan mo kami, Panginoon, pahalagahan namin ang relasyon, ang aming commitment, ang aming obedience, ang aming honesty, ang aming integrity, ang aming fullness and wholeness of relationship sa iyo. Tulungan mo kami, our dear Holy Spirit, na makita po sa amin yon, na maingatan at hindi po namin mapabayaan ang aming relasyon sa iyo. Dahil wala nang mas mahalaga pa kaysa sa relasyon namin sa iyo. So meron kaming kailangan gawin. Meron kaming dapat gawin. Hindi lang po ito one-time act. Sa simula, merong kailangan gawin. At yung mga susunod naming mga lahi, susunod na henerasyon, help us to demonstrate ang lahat ng aming natututunan sa iyo. And thank you, dear Holy Spirit, for always reminding us, for always giving us the right direction, the right motive, the right heart, Lord God, a right mind, para masunod po namin ang lahat ng ito. And one day, Lord, dahil sa paalala mong ito, mas lalo kaming magiging aware na isang araw ipagpapatuloy ng mga lahi na ipinagkakaloob mo sa amin ang paglilingkod at pagsamba at paggalang at respeto sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, our dear God. Thank you. Thank you, dear Holy Spirit, for teaching us so many things, Lord God, na dapat naming maintindihan. We thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus, for being our good model, for being our good example, Lord God, sa aming pagsunod para sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. God bless you, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy weekend, everyone. Enjoy natin ang araw ng linggo, araw ng Diyos. Ating patuloy na bigyan ng parangal ang Panginoon. Matapos nating magsama-sama tayong sumamba, it's time for us to treat your family
enjoy this weekend because this weekend is God's blessing for every one of us. God bless you. To God be all the glory. This is Pastor Marvin saying, I love you guys. Maraming salamat po sa buhay ninyo na patuloy na sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng papuri, wala nang iba. Tandaan natin, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa relasyon natin sa Diyos. God bless you. Gawin mo na ngayon, wag bukas, ngayon na. Let's obey God. God bless you. Good morning. sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa dala, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa dala, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa
kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin.